Good morning! Welcome to another episode of OA Ako the Tele Magazine. And now that we're in Cebu, gusto namin, remember Lizelle, we were so awed the first time we came to visit this garden. And it was my first time here in Cebu. Yes. So King, gusto ka namin ipasyal. Ha? Tara! Sir, tour nyo naman kami dito sa iyong backyard garden. At pang marami-rami na itong production ninyo kahit let's say itong sino makapaniwala na nandito tayo sa syudad. Tapos even with this little space, pwede maging productive. Yung ganitong idea, dahil ba hilig nyo noon pa? Sa hilig talaga. May design factor din. Nakita ko maayos Yun ang nagustuhan ko. Yun ang medyo nakaka-relate ako kasi sa bahay mo gusto mo presentable. So ano tong mga tinatanim nyo sa mga botelya? May double mint. Sigling pa lang, citronella. Citronella. Kilala ko yung iba dito, marami mga herbs kasi 'di ba, they grow well in containers. Ano mga containers ang gamit ninyo? Nire-recycle naman siya para makatulong din sa environment. Mga old bottles, may mga planggana, may mga styrofoam para ma-reuse siya. Ilang square meters to? Etong garden roughly mga 20, 24, see, 25. parang 20 square meters walang rason para hindi kayo makapagtanim maski na 20 square meters. Hindi lang alaman na kaya pa niya magtanim ng mga puno, may malunggay, may manok, may fruit trees. Ano naman ang purpose ng ating manok dito? For yung eldest kasi namin na son, mahilig sa egg, kaya nag-ano kami ng layers. Tapos yung mga chicken poop naman, binabaon namin sa mga garden before siya lagyan ng soil para wala kayong ginagamit na yun, puro compost, no chemical fertilizer. Bali, fully organic po. Aside from the chicken manure, nag-ferment din kami ng seaweed. Dito? Oo. Tapos kinokollect na namin yung rainwater. So ito pala yung mga silbi nito. Hi Enzo! Halika! Pakita mo kung ano yung favorite mo kainin. Ano lang Show. Mag-ano ka do? Wow! Sige na, ano yan? Gagaya ako sa'yo. Pag-eat daw. Sige. Ano mo Pagkuha. pag-eat mo? Kunin na yan at minsan binabaon. And tingnan mo, kapag organic, alam mo yung pwede kang pumitas, kainin mo. Kasi alam mo walang spray, so alam mong safe para kainin, di ba? Ito ba natuturo nyo din sa iba, ginagaya na rin ng mga kapitbahay? I'm sure nakita nila dito yung ginagawa nyo. Sa mga kapitbahay, sa kasamahan ko, sa PNP. Sa PNP. At lahat ng seedling meron kami, binibigay din namin sa mga kasamahan niya para makapag-umpisa din sila ng garden. Kasi kami nung nag-umpisa, order kami kung saan-saan. We started planting malunggay kasi nung nasa ICU si mama, napapalabasin na kami ng doctor. The doctor said, sige, you can feed her na lang her favorite foods. We researched on mga superfoods. Tapos yung nakita namin first talaga is malunggay. So we fed her pure malunggay juice pa when it started. Tapos after mga 3 days, sinabi ng doctor, what did you feed your mom? Kasi nakatubo siya. Tapos sabi namin, malunggay po. Sige, you continue daw kasi nag-improve yung laboratories niya. So from then on, mga after 1 week lang ng pure malunggay juice, yung feed namin sa kanya sa tube, nakalabas kami ng ICU. Pero si mama mo, tuloy-tuloy na mula pa noon. Hanggang ngayon, ginagawa pa din. Morning ritual na siya. Tapos iba-iba ng mga herbs and vegetables na ang Oo, kasi ni-research namin what are the herbs or vegetables na nakaka-heal. So we discovered basil is good for the heart. Tapos for the liver, pwedeng yung carrots, beets. So paunti-unti ni-research namin. Ito yung Gainora, parang green tea yung tawag dito. It's very good din for high sugar, high cholesterol. So parang ngayon, si mama yung pinaka low blood sa amin at siya yung pinaka low cholesterol pag nagpa-blood test. Kasi araw-araw siyang kumakain nito. Dati hindi namin siya juice. Kinakain lang niya yung leaves. May mga nagre-request for juice kasi nakita nila yung benefits kay mama, kay papa, sa amin din, sa mga bata. So pag yung mga nasa hospital na dinideliver namin, parang it's a labor of love for us because we know that it can really heal you, the food that you eat. So it has to be organic, and we try as much as possible to spread the word that
it is possible even in a city setting. Yung full production level at its height, mga gaano ang ano ang yield ninyo in terms of, let's say, what you juice? Niro-rotate po namin siya, sinischedule. For example, first 20 this week, tapos 2 weeks after kami magtatanim dito. Hindi siya sabay-sabay lahat kasi sasabay din siyang mag-flower and all. Nagpa-plant kami based on the consumption din namin kasi pag tinaniman namin sila lahat, sabay-sabay sila, so hindi siya sustainable ba, hindi siya long term. This small space produces more than enough for us. We're able to share it pa. Tapos yung excess seedling, sinishare. Yung juices namin, nasi-share din namin. So, more than enough talaga for every family. Juice muna kayo. Uy, may Ay, thank nakikita you, ako. ma'am. Kasi nauna na ako nahiya naman ako. I heard the word share. O, the share ko rin sa iyo. Gusto ko yan. Ayun, ma'am. Sige. Tapos, So, ito, daily, pinoproduce nyo, hina-harvest ninyo. So, it's freshly made every day din. Freshly made every day. Dapat kasi harvest din yung dahon ng mga wala pang sunlight kasi full pa yung parang nutrients niya. Yung Kasi pag may maximum sunlight ano na, niya. geared na siya to photosynthesis and stuff. So, Wow. dapat before sunrise siya hina-harvest. And there's no reason na hindi siya maging fresh kasi you're growing it here in your Oo. backyard. Hindi tulad yung mga ibang gulay na malayo pa ang biyahe. Ito, it's right here. So this is really the best way to inspire people to start growing your own food. Diba? And it's Hindi possible to start your kids to drink. Yes. Green yun stuff. ang gusto ko. Ako busy man sa work, tapos mapipil ko walang brain fog, parang hindi ako groggy, hindi ako sleepy, marami akong energy. Siya ayaw man niyang uminom dati ng turmeric, masakit yung mga joints niya. Tapos uminom siya in the morning ng turmeric kasi hindi na daw tumatalab yung iniinom niyang medicine. Tapos pag uwi niya sa gabi, sabi niya, it really works kasi nawala niya yung sakit ng tuhod ko. Tingnan mo, Lizelle, hindi natin napansin may grapes. Anong purpose ito? Shade? It started out as shade kasi dito yung car park. Tapos, later on, habang tumutubo siya, ayan, namumunga pala siya ng napakarami. Tapos, namimix din yung leaves niya sa salads. And yung mga edible flowers like gumamela, yung flower ng bougainvillea, blue tern natin, nagiging Sinasama mo colorful din. yung salad or yung juice. At may Nakakain nutrient siya. content naman pala. And high yung nutrient content niya. You will feel the temperature drop from the road. Pagpasok mo dito, iba talaga siya. It's cooler, tapos mas fresh yung hangin niya. Lizelle, ano mga napulot natin dito sa biyahe na to? Actually, ako manghang-mangha ako kasi sa likod ng ating mga nakikitang mga garden, yung ganitong ginagawa nila, may mga personal stories at living testament to the benefits of growing your own food ay ang pamilya nila, Architect Daryl at ni Sir Jose. So tamang-tama, nandito na sila, si Lola and Lolo as well, yung sinasabing kwento ni Daryl kanina. Kaya sobra akong inspired because you're doing this for your own, primarily for your own health, and then you can also make some money on the side and you can share and inspire others. Ikaw naman, King. Sa akin lang, kahit na nasa syudad tayo, when you're na subdivision o nasa city ka nakatira, hindi yun excuse na hindi tayo magtatanim, hindi tayo magpa-farm, kasi kahit na dito, example, marami tayong makikita, marami tayong magagawa. Ako naman, bukod sa mga sinabi nyo na yes, they're very busy people. Aside from that, taxing ang kanilang mga trabaho, but still they find time to do what's beneficial for the family. Plus, I think ang pinakamagandang nakita ko rito is that si Enzo, nakita niya yung tatay niya nagtatanim, sila ay nagjujuice from the lolo to the lola to the magulang. So siya rin, as a bata, talagang yun din ang hinahanap ng katawan niya. Yun ang pinaka-tumatak sa akin dito, sa trip na to. Perfect. Yes. I hope that they inspired you as much as they inspired us. And please join us on the next episodes of OA Ako! OA!